Ano pong ang mga ano pong take nyo dun sa mga, syempre tumagal yung markings. Ano Mm. pong take nyo dun sa mga pagmamarka at yung issue nga rin po doon sa BIR box? Well, definitely maraming mga ebidensya na gustong pamarkahan. Yon, isa na yon. Pangalawa, may mga issue kasing hindi sila nagkakasundo. Mm. Na katulad nga niyang pagbubukas ng kahon na galing sa BIR. Mm. So, yan naman ay kahit naman yan ay hindi pumayag ang depensa na buksan, ay hindi pa rin katapusan yan kasi pagdating naman sa trial, pwede namang i-insist ng prosecution na buksan. At ang may final say naman dyan ay yung Senate Impeachment Court. Tingin niyo mabubuksan nga ba this time around? I think there's no reason why it should not be open kasi ang exemption naman dyan ang kung nasa impeachment process. Diba nung sa level ng House Justice Committee hindi nila binuksan kasi mayroong pagtatalo kung ito by impeachment process na o finding of probable cause. Kaya hindi pinabuksan. Pero ngayon dahil nasa exemption mismo ng law na pwedeng buksan kapag ito ipinag-utos ng impeachment court. I don't see any reason why the impeachment court will not allow it. Because it is important. One of the grounds for impeachment allegedly is unexplained wealth na hindi rin dineklara sa salin. So, saan ba nakikita yung mga wealth ng tao, di ba sa income tax return? Prof, yung kumbaga meron pa namang ibang ebidensya, no, equally ay mabigat din, katulad ng nilalaman ng box. Na yun pa lang, parang swak na sa banga. Ganun ba, Prof? Ayun na nga. Pwede naman ganun. Pwede naman sabihin nila na satisfied na kami kaya hindi na kailangan buksan. Kasi yung SALN na lang, makikita mo na doon. Yun, walang kontrobersiya yun. Yung ideklara mo na wala kang saving. Wala kang pera sa bangko. Tapos hindi mo dineklara sa SALN yung mga andun sa bank records ng AMLAC. Pero maganda pa rin tingnan yung BIR kasi lahat naman tayo nagdedeklara ng income tax pagdating sa taon-taon. Of course, yung iba dinadaya. Makikita din natin yun kung ang lit-lit na dineklara nila sa income tax nila. Prof, itong syempre yung mga abogado, sabihin nila karapatan niya na hindi humarap. Pero kasi yung nakikita natin na yung mga pahapyaw, yung mga kumbaga teaser na mga witnesses, yung mga dokumentong ipipresenta, parang mas mapapadali itong impeachment process kung siya mismo yung haharap. So sa perspektibo yung bilang isang political analyst, so tingin niyo po ba makakatulong yung pagharap na niya para diretso na niya, di ba? Harapin na niya head on yung mga ibinabatong issue laban sa kanya. Alam mo, standard, marami akong nakakausap ng mga abogado. Usually kapag guilty ang kliyente mo, ang advice mo, huwag ka na mag-testify. Yun ang tingin ko na lumalabas tuloy ngayon dahil si Sara Duterte ayaw niyang harapin. Kung sakaling hindi siya mag-appear, para na rin nagkakaroon na inkling na talagang siya ay may kasalanan. Kasi kung wala kang kasalanan, naharap ka. In the first place, yan mismo nagsabi, di ba, ilang beses siya bang sabi niya, haharapin ko yan sa tamang forum. Sasagutin ko yan lahat sa tamang forum. May baka yung mga abogado niya ang pinapaharap niya. Abogado lang niya ang pinapasagot niya. So, yun yung tingin ko na it's pretty standard among lawyers and I happen to know a lot of them na kapag ang mapapahamak lang naman ng kliyente mo pag siya'y mag-take ng stand, huwag mo nang paharapin. Kasi karapatan niya naman yun. Tama kayo na huwag kumarap. Pero yun ay isang admission na magpapalusot ka. Kasi baka ikaw ay mahuli sa bibig mo pag ikaw ay kirinuso sa amin. Pero yung testigo ba na ipapatawag, hostile man, witness o hindi, kailangan ba talagang parang kung mag-beg off ka na ayoko pong humarap? Pwede ba yun? Hindi pwede kasi pwede kang kasuhan ng contempt. Pag ikay pinatawag, ang akusado lang ang pwedeng magsabi na ayoko humarap. Karapatan niya yun. Pero yung mga testigo na pinapatawag at sinampina ka,
ay pwede kang makukontempt ka kung hindi ka humarap. Wala kang dahilan. Abogado, hindi rin. Talagang yung Oo. mismong tao. Oo, yun yung mismong tao, kunyari, si Zulaika Lopez, siya ay, hostile witness, ipapatawag siya ng prosecution. Pwede naman kasi tumawag ng hostile witness May strategy yan So yun, hindi siya pwedeng hindi mag-appear. Kaya nga ito magpapatawag nila kay master stroke to, yung kay Mary Grace Piatos. Kasi kung hindi mag-appear si Mary Grace Piatos, ibig sabihin niyan, totoo na hindi siya nag-exist. Oo. Right? Ngayon kung mag-appear siya, hindi ngayon, pwede na siyang gisahin ng prosecution. At pag humarap So, siya, master stroke yun ng prosecution panel. at pag humarap At walang po siya, magagawa opo. doon ng depensa, hindi nila pwedeng tanggihan na hindi, yung kahon, pwede pa nilang upos na buksan. Pero yung pagpapasamon kay Mary Grace Piatos, dapat sila nga sila nga dapat na nagpapatawag kay Mary Grace Piatos. Oo. Dahil depensa nila dapat yon. Kasi di ba, ang major allegation hindi nag-exist itong si Piatos. Kung iproduce nila yan, di dapat kanila yon. Bakit hindi nila pinoproduce? Ba't ang prosecution na magpo-produce sa kanya? Or made the move that as if this is going to appear. So, damn if you don't damn if you don't ito Pag mag-appear si Piatos, pwede na siyang gisahin. Pag hindi mag-appear, totoong patunay na hindi siya nag-exist. So sa tingin nyo na corner si VP Sara dun sa strategiya ng prosekusyon na yon na pag-iimbita kay Mary Grace Piatos? Ay, oo naman. It is one of the mostly, for me, I'm not a lawyer, but I happen to be a fan of these legal things. It is a master stroke. It could be one of the death blow in this impeachment complaint. So dun pala pwede masabi natin tapos na boxing. Ay, well, actually, doon pala sa pagbabanta kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady wala nang lusot dapat doon. Doon na lang offensive case na dapat yun. Oo. So Paano kung mo ipagtatanggol? Paano mo ipagtatanggol yun? Nagbibiro ka lang, whatever. Well, but it is still conduct unbecoming of a vice president. It's still betrayal of public trust. Pero kasi 'di ba kailangan dinggin ang apat Oo. no? Parehan. Kaya nga, Kahit na sabihin mong okay na 'to, pasok na 'to. So kailangan marinig pa rin yung apat. Gusto ko, alam mo, ako a large part of me would like the trial to proceed because I want to hear the defense. I want them to prove me wrong. Alam mo ako, siyempre, alam mo naman siguro ng tao, and the way I say things means na parang kumbinsido ako na siya ay guilty. But I want her to prove me wrong. I want their side to tell me na my assumptions are wrong. And I would be glad if that is it would happen. Kasi, siyempre, baka may mga hindi tayo alam. Ilalabas sila. Oo. Pero, Diba? Prof, kung matingkad na, sabi mo nga, madali lang yung isa, madali lang patunayan. Tapos, nag-uumapaw, di ba? Yung evidence. Pati na rin yung sinasabi ng mga testigo. Paano tayo makasiguro ni mga senator judges ay fair pa rin, no? Sa paghatol sa impeachment trial. Di ba may survey hindi ko alam kung policy station Octo SWS na Research, nagsabi sir. na Oo. napakaliit lang ng porsyento ng mga Pilipino na naniniwala ang mga senador mag-judge on the basis of evidence and very fair, which is a sad commentary. Kasi alam naman natin na impeachment is a political process. However, in the same manner, senators are political animals. Some of them are running for election. Some of them have future political plans. So they know also that you do not act something in a way that will incite people's anger. Kasi ang tao, pag nakita naman nila na very glaring na yung mga ebidensya tapos pinagtatakpan, hindi naman siguro yung mga diehard Duterte supporter lang ang talagang maniniwala pa din. Pero yung mga objective, yung mga mag-iisip, yung mga na bumoto kay Duterte pero nakukumbinsi na rin, patingin ko, will act rationally, will form their own opinion. And the Senate and the senators would be foolish na to,
not to act fairly. Because the people will be the one who will pass judgment on them. So this is a trial that where it is not only Sara Duterte will be on trial, the senators and the Senate will also be on trial. Pero balikan ko lang, Prof, yung binabanggit nyo tukol dun sa threats, na sa tingin nyo yun yung pinakamabigat na akusasyon laban sa pangalawang Pangulo. Sa tingin nyo, ito kaya yung dahilan kung bakit ito rin yung uunahin ng prosekusyon? Tingin nyo po, itong estratehiya ng prosekusyon na unahin yung threats. Dahil sa tingin nyo nga rin po, ito yung isa doon sa mga mahirap na lusutan ng pangalawang Pangulo. At saka yun ang pinakamadali kasi wala naman dokumentong kailangan na patunayan yan eh. Hindi naman, wala mga dokumentong kailangan i-mark dyan, kundi yung mga video, yung mga transcript, yun. Yun lang. At nakita naman ng buong mundo yung video. So, yun yung pinaka-straightforward. At saka, alam mo, ang isa sa mga pwede mangyari dyan pa lang ay pwede nang ma-impeach si Sara Duterte. Kasi pwede naman kasing ambutuhan per article. So, pwedeng ang sundin ng Senado at tapos ang hearing ng article, magbotohan na. Diba? Okay. So, which for me is also kind of I don't like. Kasi ibig sabihin niyan, patay na agad. Ibig sabihin niya, wala na siya. Hindi na natin narinig yung ebidensya sa ibang count. Lalo na doon sa hidden wealth. So, pwede kasing ganun eh. Pwedeng maging ganun na per article magbubutuhan. Or pwedeng ang gawin naman ng Senado. Kasi ganyan na nangyari kay Renato Corona noon, di ba? Tatlo. Pero sa yung kay Corona, tatlo, tapos nagbotohan. So, pwedeng ganun din ang mangyari. We don't know what will happen during the Senate trial. Ay, oo nga, parang naisip ko rin, partner at Prof, kung ganun pala yung mangyayari, kasi may mga ugong na may posibilidad, kesyo may posibilidad na baka magbitiw ang pangalawang Pangulo. Pero pwede palang ganun para nga rin to save face at para hindi na rin mabulatlat yung iba pang mga ipinupukol na issue tukol sa kanya. Oo, pero 'di ba kahit magbitiw, halimbawa lang, yun ang kanya magiging hakbang, tuloy pa rin Yung impeachment. ang impeachment trial, 'di ba, Prof? Oo, pero iba kasi yung magbibitiw siya during the trial, pwedeng ituloy yun. Pero pwede rin naman kasing ang move ay after yung first count, which is yung threat, ay magboto ka na at ma-impeach na siya. Di tapos na ang boxing. Kasi even if there are 4 articles of impeachment, you just need to be impeached in one and that's it. So, but at the same time, kung mangyari man yun, granted na mangyari yun, yung 3 counts, pwede pa naman yun i-subject sa court process na. Ang mangyari dun, wala na sa impeachment. Yung mga hidden wealth, yung mga allegations ng bribery, pwede na yan pumasok dun sa, pwede siyang kasuhan sa regular court. Sa Sandigan Bayan, kasi nga dahil na-impeach na siya. Kasi kahit by the time hindi na siya vice president, nangyari nung siya i-vice presidente pa. May tanong ka pa, partner? Ano pang pwedeng makapagpa-delay? Kasi iniintay na lang ngayon ng July 6. Prof? Well, sa tingin ko, wala nang rason para ma-delay ito unless something dramatic happens. But, andyan na yan, meron ng trial order ng Senado. I don't see any reason why this should be further delayed. And I think the Senate is holding, the Senate majority. I don't see any reason for another change in leadership. Sobra na sila. Umayos sila pag gano'n, di ba? So, wala naman ako nakikita gano'n. Yan, matakot kayo Tama sa na, banta. sobra na. Matakot kayo Tama sa na. banta ni Prof. Huwag na sila munang di ba? Marami na nangyari sa bayan. Correct. Alright. Sige po, marami pong salamat, Prof. Maraming salamat, Sandro.